Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko muna sa inyo. Magandang araw, Miss Kali. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Rona. Ang pangyayaring to sa buhay ko ay matagal ko nang naikumpisal. Gayunpaman, nais kong ibahagi sa inyo to para makapagbigay din ng kaunting aral. Laking probinsya ako. Magmula noong maliit pa ako, nasa Mindoro na ako. Ang laki nga ng inggit ko sa ate Raquel ko. Siya kasi nakapag-asawa sa Maynila, kaya nakaalis siya sa probinsya namin. Ang problema, buhat ng manirahan sa Maynila ang ate Raquel, hindi na siya nagparamdam. May iniwan naman siyang papel sa amin na may address at telepono niya. Pero masyadong mahirap ang buhay para matawagan namin siya noong nawala si Inang. Basta ang alam namin, may pamilya na siya sa Maynila. Si Ate Raquel at si Inang lang ang kakampi ko sa bahay. Magmula nang mawala sila, nagpasya akong pumunta sa Maynila. Kahit na hindi ko alam kung sasapat ba ang pamasahe ko. Pagkalibing ni Inang, nagpasya akong pumunta sa bayan para magtanong kung papaano bumiyahe papunta sa Maynila. Natapat naman ako sa mabait na konduktor. Cute din siya at may malalim na biroy sa isang pisngi. Sakto yung lugar na pupuntahan mo. Malapit lang yan sa bahay ko. Kaso kukulangin yung pera mo, Rona. Pagbaba kasi ng bus, may babayaran ka pang mga jeep para marating ang lugar na yan. Ilang oras ang biyahe natin. Siguradong magugutom ka rin. Nalungkot ako sa sinabi sa akin ni Telmo. Yun daw ang pangalan niya. Nakakalungkot na sa laki na ng pera kong dala, hindi pa pala sapat yun para makapunta ako sa Divisoria, Manila. Doon kasi ang nabanggit ni Ate Raquel na tinitirahan niya sa Maynila. Nasabi rin sa akin ni Teo na bakit daw ako pupunta sa lugar na hindi naman ako pamilyar. Kahit wala naman kasiguraduhan na makikita ko ang kapatid ko. Pinaliwanag ko sa kanya sa mabilis at simpleng paraan ang dahilan ko. Tumango-tango siya habang humihit-hit ng sigarilyo. Malalim akong bumuntong hininga. At minasdan na lang sa malungkot na paraan ang bus na sasakyan pa Maynila. Naisip ko, kailangan ko pang maglaba ng 4 na araw para makuha ang sinasabi ni Telmo na perang dapat dala ko patungo sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Kung gusto mo, ipapakiusap na lang kita kay Manong Julio. Siya yung driver ng bus na yan. Biglang sabi ni Telmo. Pwede ba yun? Oo naman. Walang gadon niyang sagot. Nilapitan niya ako at binulungan. Basta kunwari. Kasintahan kita na nakilala dito. Sandaling nanlaki ang mga mata ko bago ako pumayag. Gustong gusto ko na kasing mabago ang buhay at paligid ko. Siguro para sa ilan, isang katangahan ang ginawa ko. Ni hindi ko nga naman kilala si Telmo, pinagkatiwalaan ko na. Pero para sa akin, desperadong kilos ang sagot kapag kailangan. Tsaka sa tingin ko naman, mabait yung konduktor. Madali naming napapayag ang driver na si Mang Julio. Palangiti nga siya at palabati. Biniro niya kami agad. In-interview din niya kami. Buti na lang, napag-usapan na namin ni Telmo ang mga isasagot. Nilibre din kasi ako ni Telmo ng kanin at ulam bago kami sumampa sa bus. Kaso, dumating ang punto na nabanggit sa akin kanina ni Telmo. Napuno ang bus at kailangan kong tumayo kasi libreng pasahero lang ako. Tinutuon naman ng konduktor ang sinabi niyang aalalayan niya ako. Madali kong nakagamayan ang pagtayo habang umaandar ang bus. Presko pa nga. Nasa dulong bahagi ako nakatayo at nakaalalay naman sa gawing likod ko si Telmo.
Noong mapuna kong namimintig na ang binti ko sa ilang oras na pagtayo, tahimik na akong nagdasal na sana may bumaba kahit isang pasahero at nang makaupo na ako. Kaagad namang dininig ang dasal ko. Pumara ang 3 pasahero na nakaupo sa likuran namin ni Telmo. Kaso, eksaktong makatayo ang 3 pasahero, biglang sumagitsit ang gulong ng bus. Humingi naman ng paumanhin si Mang Julio. May dumaan daw kasing aso, kaya bigla siyang napreno. Kaya lang, dahil sa biglaan ng preno, napaupo na ako sa kandungan ni Telmo. Hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo, kaya bago sa akin ang ginawa ni Telmo na bahagyang pagpisil sa tiyan ko. Manipis na palda ang suot ko, kaya ramdam ko rin ang pagdikit ng buong likuran ko sa matipunong katawan ng konduktor. Wala akong naging reaksyon, ni hindi ko nagawang tumayo sa oras na yun. Naghalo ang kaba at buhaw sa aking pagkatao. Nakakakilabot ang pakiramdam ng tila sinadya pa ni Telmo na unti-unting ibaba ang palda ko. Nakakapanindig palahibo rin ang biglaan ng paghinga sa tenga ko. Okay lang sa'yo? Bulong ni Telmo. Napatungo na lang ako nang wala sa sarili. Hindi ko alam ang ire-reaction ko, pero katawan ko na ang sumagot sa kanya. Wala akong alam sa ganoon, pero hindi manihid ang pakiramdam ko. Nagustuhan ko ang pagkakadantay ng likuran ko sa kanya, Miss Kali. Kaya naman ang masiguro kong madilim na sa labas at abala na ang mga tao sa bahagyang pag-itip, hindi ko na inawat ang sarili ko. Pinilit kong inabot mula sa aking likuran ang zipper ng pantalon ni Telmo. Aminado ako sa sarili ko. Matagal ko ring hinintay ang pagkakataong yun. Matagal ko nang gustong masubukan. Yung mga kaibigan ko, nakaranas na. Ako kasi, 22 na, pero wala pa rin karanasan sa lalaki. Bumigay ako, Miss Callie. Tuluyan akong nawala sa sarili nang masuyo niya akong hinalikan. Tsaka ko lang napansin na ang bus pala na yun ay may kurtinang harang. Maaari yung iharang ng bawat taong nakaupo dahil nga mahaba ang biyahe sa Maynila mula sa probinsyang pinanggalingan ko. At sa bus na yun, habang umaandar, pinatamasa sa akin ni Telmo ang hinahanap kong karanasan. Hindi naman ako kagandahan, Miss Kali. Panay tagyawat pa nga minsan ang mukha ko, kaya siguro hindi ako ligawin. Kaya yung nangyari sa amin ni Telmo, labis na ang kasiyahan ko doon kasi gwapo siya. Minsan lang naman ako naging mapusok, tsaka para akong bababaliw sa kiliti at kilig na aking natamasa. Paano ko pa aawatin ang sarili ko? Mahusay si Telmo. Nagawa niya akong makuha ng buong buo sa kinauupuan namin sa bus. Oo, sa konduktor na hindi ko kilala pa talaga na pili na maibigay ang sarili ko. Kung hindi ba naman ako gaga at kalahati? Wala na eh. Sabi nga nila, kapag andun ka na, hindi mo na mapipigilan pa ang sarili mo. Tissue ang pabaon sa akin ni Telmo nang makababa ko sa bus. Nagpasalamat ako sa kanya. Ako na rin ang nagdesisyon na mag-isang hanapin ang Ate Raquel base sa address na binigay niya. Wala naman akong dalang papel na may nakasulat na address, pero malinaw pa sa isipan ko ang mga kwento ni ate. Hindi naman din ako natagalan na mahanap si Ate Raquel. May sobra kasi akong pera, kaya nakatawag ako sa number na binigay ni ate sa amin noon. Buti na lang, yun pa din ang numero niya. Kaagad kaming nagkaiyakan sa telepono. Sinundo ako ni Ate Raquel sa may tutuban. 8:00 na ng gabi nang sunduin ako ng kapatid ko. Halos kalahating oras din akong naghintay. At laking gulat ko,
Ang sinisisi ni Ate Raquel na matagal maligo na asawa niya ay walang iba kundi si Telmo. Nakakailang ang mga sumunod na araw, Miss Kali. Sa tuwing nariyan ng konduktor na binag-alayan ko ng katawan ko, hindi ako halos makatingin ng diretsyo sa kanila ni Ate Raquel. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na siya ay konduktor, kaya nakakalaya siya ng matagal at naiiwan kami ng kapatid ko sa bahay. Pero meron ding pagkakataon na biglang umuwi si Telmo. Gaya na lang nang minsang nagising ako sa kalaliman ng gabi. May narinig akong mapigil na boses. Maaga pa akong nagmasid sa kapirasong awang at hindi ko akalain na grabe akong masasaktan sa tagpong nasaksihan ko. Kung ano yung ginawa sa akin ni Telmo ay ginagawa rin niya kay Ate Raquel. Kung ano yung hinahanap-hanap ko, kay ate niya buong puso na ginagawa. Alam kong kabaliwan ang nadarama ko. Kaya nga sa pagdaan ng araw, pinilit kong kalimutan si Telmo. Nagpakapagod ako sa bahay at naghanap ng mapapasukan bilang tendera sa tutuban. Nagtagumpay naman ako. At dahil nakakasahod na ako, naalagaan ko na ang kaayusan ng katawan ko. Nagsimula na rin na maligawan ako sa tutuban. Ang saya ng puso ko. Yung hindi ko akalain na mapagtatagumpayan ko, ay nagawa ko. Nagpaalam pa nga ako kay Ate Raquel. Sabi ko, kapag sapat na ang ipon ko, aalis na ako sa poder nila ni Telmo. Pumayag naman siya. Basta daw sana, kapag nagbuntis siya, isang tawag lang daw niya sa akin, ay darating ako. Alam kong biro lang yon ni Ate Raquel, pero handa naman ako na tulungan talaga siya. Sana lang kapag dumating ang araw na yon, limot ko na si Telmo. O di kaya, may nobyo na rin ako. Sa araw ng pag-alis ko, wala si Ate at Telmo. May biyahe raw. Tinawagan ko na lang si Ate Raquel para magpaalam. May cellphone na ako, yung 3310 pa na unang nauso noong araw. Kinuha ko na rin kasi ang pagkakataon na yon para makaalis habang wala sila. Kahit nag-entertain na ako ng manliligaw, hindi pa rin mapapalitan si Telmo sa isip, puso at katawan ko. Sa totoo nga, naging bisyo ko na rin ang palihim na pagmamasid sa mag-asawa kapag nauulinigan kong abala sila sa ibabaw ng kama. Hindi ako magpapaka-impokrita. Gusto ko ang namagitan sa amin ni Telmo sa bus kahit alam kong mali. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko rin siya hinayaan na magpaliwanag kung bakit nagawa niya yon sa kapatid ko. Sigurado ka na ba? Kung gayon, halat, sige na. Balitaan mo na lang ako kung nasaan ka bandang lupalop dito sa Maynila, ha? Oo, ate. Salamat sa lahat, ha? Yun lang ang tangi kong nasagot kay Ate Raquel. Busy talaga siya at taga-singil din ng pulis na nagpapa 5-6 sa Divisoria. Bagong racket daw niya. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa kapatid ko pero nakakaduwagan ko. Baka bigla kasi siyang magtaka. Isinuksok ko na sa bulsa ko ang cellphone ko nang dumating si Telmo. Nanlaki ang mga mata ko nang walang ano-ano'y niyakap niya ako. Tila ako napaso ng magdikit ang mga katawan namin. Parang gusto kong yakapin din siya ng mahigpit nang bigla siyang umiyak sa leeg ko. Yung ate mo, niloloko niya ako. Yung pulis na nagpapa 5-6, kalaguyo niya Rona. Sumbong sa akin ni Telmo. Hindi pa ako nakakapagsalita nang dali-dali niyang ibaba ang suot kong palda. Ang matindi pa, bigla niyang hiniklat ang panloob ko kaya napunito. Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari nang magtugma ang labi namin. Naramdaman ko na lang na nasa ibabaw na ako ng mesang hapagkainan. Hinalikan niya ako mula sa leeg, pababa. Napakangatlabi na lang ako at napapikit sa oras na yon. Hindi ako makakatanggi sa kapilyuhan ng konduktor.
Pero nang pumagit na siya sa aking mga hita, doon na ako nakabalik sa tamang pag-iisip. Inawat ko siya. Sinabi ko sa kanya na mali yung ginagawa namin. Sa pagkakapwesto niya sa ibabaw ko, alam ko na sa isang iglap lang ay maaari na naman niya akong makuha ng buo. Pero baligtarin man namin ang mundo, ang nadarama ng katawan at puso ko sa kanya ay hindi pwede. Nakakasuka at nakakawalang galang yun sa sarili. Sa huli, humingi din siya ng tawad sa akin. Pinalaya niya rin ako. At pagkalipas ng 1 linggo, naging bisita ko si Ate Raquel. Nakatikim ako ng mag-asawang sampal sa kanya. Ngunit ayos lang. Sabay din kasi kaming nagsimba pagkatapos. Hiningi namin ng tawad ang mga nagawa naming kasalanan. At si Telmo, sa kabila ng nagawa ng kapatid ko sa kanya, tinanggap niya pa rin to. Ngayon, nagsasama pa rin sila at sa wakas, pumayag na ang Ate Raquel na magkaroon ng anak. Iyon ang problema ni Telmo kay ate, kaya nagawa nitong tumikim ng ibang babae. Ako naman, heto, may pamilya na rin at mas inilapit ko ang sarili ko sa Diyos para hindi na kung ano-anong kalokohan ang pumapasok sa utak ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat sa mga nakinig at natuto sa aking karanasan.